Magandang umaga, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating vlog or ating pag-uusapan kayong umaga. Ngayon po ay Miyerkules sa March 6, 2024 at ito pa rin po inyong kabayan Mondatol. Dito po tayo sa Richmond Hill or malapit sa Toronto, Canada. Well, pinag-uusapan po natin ng ilang dahilan kung bakit umaalis ng Canada o lumilipat bansa ang ilang Pilipino na nandito na po for so many months. Ika nga natin, yung huli nating nakita 6 months yata rito sa Canada at nagbalot na. Sabi niya maraming dahilan. Yun na nga, unang-una yung ating sinabi nung nag-umpisa tayo, yung too much expectation, masyadong mataas ang ating pananaw sa pagpunta rito. Yung iba, kasi nga naman ganda ng trabaho sa Pilipinas, may abogado, doktor, dentista. Pagdating dito, hindi nila nakuha yung ganun trabaho at umpisa sila. Sabi nga na ibang pag-a-apply nila, we need Canadian experience. Yun ang dapat sigurong mabago at ginagawa ng paraan ng mga politiko. Hindi magawa ng paraan ni Prime Minister Justin Trudeau yan. For so many years na siya ay Prime Minister. Tingnan natin si Mr. Polibier ng partido o PC, ika nga natin, Conservative Party of Canada. Tingnan natin yan sa susunod na election next year kung ano mangyayari dyan. Well, ang pangalawa nga, yung cost of living, sinabi nating tumaas ang cost of living dito due to inflation. Sa buong mundo po yan Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, kahit dito sa Canada. Tumaas ang bilihin, renta ng apartment, bili ng bahay, renta ng bahay, ika nga natin, bili ng kotse, gasolina, pagkain, bigas, sabi ko nga sa inyo Yung huling sabi ko nga, yung bigas nga na dati 11.95 or 11.99, ngayon po sale ni Rooster $21. Yun po ating sinasabi. And we have to live by that. Kapag economy ng buong mundo lahat ng bansa nagsasuffer sa ganyang inflation. Sa Pilipinas nga sinisisi si Presidente Bongbong Marcos. Hindi maibaba ng $20. Pinangako doon nung election. Hindi naman po nangako na ibababa ng 20. Kaya iba pong mga kritiko, nga natin pakinggan nyo muna yung sinabi. Aspiration na ibaba ng hanggang 20 or 25 ang kada kilo ng bigas. Hindi niya ipinangakong ibababa niya. Kaya intindihin po natin yung ibang mga sinasabi at ibang paninira ng kritiko. Okay, yun ang ating sinasabi lang. Yung iba hindi naintindihan. Pag politika na kasi, plain and simple politics. Ayan, intindihin. At yung sumunod po natin na dahilan kung ba't umaalis dito, yung homesickness. Alam naman po ninyo kung ano yung homesickness, hindi po ba? Sana nga natin kamukha ngayon. Malamig dito sa Canada winter Pero papaalis nila lamig. Sorry. Sabi nga natin, namimiss nila Yung iba kasing mga Pilipino o OFWs galing ng Hong Kong sa Asia. Hindi sila direktang galing ng Pilipinas. Yung iba pong galing Pilipinas family members yun na napipetisyon. Pero karamihan o kalimitan, ika nga natin, yung mga OFW na galing dyan sa Asia, Hong Kong, Taiwan, South Korea, at kung ano pang bansa na nag-apply rito. Tinulungan ng mga kaibigan para makahanap ng employer. Yun po, napupunta sila rito. Iba po ang kultura ng Asia dito po sa amin o dito sa atin sa Canada. Ika nga natin. Sorry po, ako po ay Canadian na. Dual citizen actually.
Pag umuwi nga tayo, tinatanong tayo doon ng immigration, how long will you be staying? Sabi ko, I'm a dual citizen. Titingnan nila, naka-file na ako. 2003 pa ako naging dual citizen. Unang bahagi kami. First part kami ng mga Pilipinong nag-apply rito. No? Kami nila nasirang Abay Soriano. Ayan. Kami nila Boots Maniego. Si Idol Ace Alvarez. Kami, si Rick. Kami po ang nauna. Nag-dual citizen. Sabi nga natin, iba kultura sa Hong Kong, yung mga Pilipino sa Singapore. At pagdating po rito, naninibago sila sa bago nilang trabaho. Kaya lalo na pag lumamig na, pag i-start siya ng fall, tapos papuntang winter, malamig masyado. Kaya ala silang kasama, namimiss nila. Stay-in pa po nung araw yung mga domestic helper, ika nga natin, yung mga DH, OFW, mga caregiver, PSW, namimiss nila yung kanilang mga anak na iniwan. Asawa, ika nga natin, pamilya, mother, father, sisters, brother sa Pilipinas. Kaya kung minsan po, imbis na mag-stay sa bahay, naghahanap pa yan ng second job. Ika nga natin, to meet the demand doon, dahan-dahan pagtaas nga ng mga bilihin dito. Sila din naman nagre-renta ng apartment. Pero pag Sabado at Linggo, they have to go out sa kanilang tinitirhan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga kapwa OFWs. Yung iba pong OFW, nagre-rent ng apartment at nagpaparent sila ng mga kapwa Pinoy OFWs pag Saturday, Sunday. Yung iba naman po, huwag naman magagalit. Ito, totoong balita. Yung iba naman po kasi, meron pong mga Filipino club dito. Nag-i-stay na sila ron, dala yung mga bag. At hindi naman po lahat. Meron po talagang naghahanap ng boyfriend na Canadian o ibang lahi na pwede nilang maging boyfriend. Sorry for the word. Ito po, hindi ko kagawa. Totoo to. Ang tagal ko reporter dito, 17 years na nag-diary at nag-reporter ako rito. I know yung mga kalakalang ganun. Kawawa nga iba nating OFWs because of homesickness. Ika nga natin, papadala sila ng pera, karamihan naman sa ibang asawa ng Pilipinang OFW rito, kung saan dinadala yung perang pinadadala. Unang-una, tumaan, tagay, inuman, barikan. Pangalawa, tong-it, sugal, sabong. Kaya kumising ka, hindi pa tapos ang isang kinsenas. Ubus niya pinadala ng asawa dito sa Canada. Hindi sinasabi sa kanilang spouse o asawa na nagtatrabaho at nagpapakahirap dito at namimiss sila. Kaya kung minsan, yung pong isang dahilan, uuwi na lang ako sa Pilipinas, kahit ko konti pa lang ang ipon. Yun na nga, kasi nga, unang-una nga, yun, namimiss na nila, galing na sila sa Asia, sa Hong Kong, sa Singapore, ayan, sa Taiwan. Ganun na nga, hindi na sila uuwi ron. After 4 years, diretso na rito. Gano'n nila kamiss yung kanilang mga anak, lalo na yung maliliit ang anak doon. Marami po pong mga rason kung bakit nami-miss nila yung homesickness. Isa sa pinakamatinding dahilan yan kung bakit ang ilan lang naman sa Pilipino ang umaalis dito at bumabalik sa Pilipinas. Ika nga natin. Simply because hirap na yung katawan nila. At saka wala pa silang makitang tulong sa kanilang pamilya na hingi na lang lagi. Kaya ako nung araw sa mga ina-attendan kong party seminar, nagsasalita ako sa tawa. Our special guest for the night, Mr. Raymond Daytol. Kaya naging Raymond na, naging Daytol pa. Iba dito sa Toronto. Kaya nga natin Pero yun na nga po, sabi ko unahin naman ninyo paminsan-minsan sarili nyo, yung ganun. Kaya
dumami po ng dumami ang mga samahang Pilipino rito. Kung yung iba nga, kanya-kanyang bayan eh. Ang problema lang dito, nami-miss nila yung pagiging kapitan yata sa Pilipinas nun sa barangay o kagawad. Tatakbo silang pangulo ng samahang halimbawa ay Bulubundukin Association of the Philippines. In Canada, tatakbo ang presidente, matatalo. Siyempre may mananalo, mas maraming kaibigan kabarkada yung nanalo. Pupunta sa gilid yan, no, sa backstage. Dinaya tayo. Sabi, kinabukasan, nandun sa kabilang community center, nagtatayo ng Bulubundukin Association of Kapampangan. Ayan, mga ganyan na. Yung mga association naman ang tatakbuhan. Kaya kalamitan doon, makakakuha ng mga 50 hanggang 100 kababayan. O siya na ang presidente. Kaya instead na isa na lang, watak-watak, 2, 3 organization. Dahil nami-miss nila ang kanilang trabaho eh. Dati sa Pilipinas as barangay kagawad o opisyal. Well, tutuloy po natin sa next episode yung ating homesickness na isang dahilan. Gusto ko lang pong banggitin dito bago ako magpaalam. Like, share, subscribe naman dyan para patuloy po tayo magbibigay sa inyo ng mga natatanging balita. Gusto ko lang pong banggitin dito yung nangyari sa investigasyon ng Senate Committee ni Senator Risa Ontiveros. Hindi sumipot si Pastor Quiboloy sa deadline ng Senate nung March 5. Ngayon po kasi March 6 na ngayon eh. At nag-file siya ng cite for contempt kay hinarang ni Robin Padilla. At napanood ko po kanina, pati si Amy Marcos na ina-idolize ko sana, hinarang din. They need 6 na signature na kinontra yung cite for contempt ni chairwoman, ika nga natin, Risa Ontiveros na i-contempt. 7 days po. Hanggang Lunes malalaman natin. At bukas bala ko na ng mga hindi ko po kakastiguhin si Robin or si Amy. Mga iginagalang na senador yan eh. Binoto ko yan sikon pero nagsisisi na yata ako kay Robin na Padilla. Buti pa si Rapi Tulfo. Binoto ko rin yan eh. Idol ko yan eh. Medyo sumaliwat ng konti pero mas nagugustuhan ko na may ginagawa niya. Huwag lang yung politics. Kahit si Kuyang Ben Tulfo medyo nasosor na sa kapatid niya. Medyo umaabusan ng konti. Pero maganda yung ginagawa ni Rapi Tulfo. May brick ang tawag ko sa kanya sa Senado. Pag-uusapan pa rin natin bukas yan pag tinalakay ko yung kay Pastor Apollo Quiboloy. Please like, share, and subscribe naman